Shalom everyone, shalom brother. Live tayo ngayon. Anong gusto mo sabihin? Gusto ko lang ipaliwanag mo yung gusto ko lang ipaliwanag mo na ano ba to? Gusto ko lang ipaliwanag mo yung Biblia. Yung Biblia, papaliwanag ko. No. Sige. Ano Sige. ito yung gusto kong Ang Biblia ay salita ng Diyos at mas nauna pa ito sa Quran at ito ay kinasihan ng Diyos ayon sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Na kung saan ay walang nakalagay sa Quran na ang Quran ay kinasihan ng Diyos. Yung buong Quran na wala. So ang Biblia ay superior sa kanyang paliwanag kasi siya ay sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga apostol at mga assistant ng mga apostol na malapit sa kanila. At ito'y nabuo ng 1st century at itinaguyod ng mga anti-Nicene Christians nung una. Kaya nagkaroon ng Biblia dahil doon. Ngayon, ikumpara natin sa Quran. Ang Quran ay hindi sinulat ng mga sahaba at walang nakalagay sa history kung saan mang dokumento na sinulat ito ng mga sahaba. Ito ay 8th century lang sumulpot at kulang-kulang pa ito. At wala itong mga verse na kompleto. Ang pinakalumalumang Quran ay Samarkand script. If I'm not mistaken, Samarkand, ito ay kulang. So walang nakalagay na ang mga early Muslims ay kinote nila lahat ng chapter ng Quran ay na-quote nila, walang record. Kaya ang Quran ay isang dokumento na hindi kilala kung sinong nagbuo, sinong nag-compile, sinong sumulat. Wala kang mababasa sa history. Yun ang paliwanag. Yun ang kinukumpara ko lang ha. Yung paliwanag mo ay pawang kasinungalingan dahil hindi mo Paano mo nasabing kasinungalingan? hindi mo pinag-aralan. Okay. Hindi, paano mo nasabing kasinungalingan? Sige, patunayan mo na kasinungalingan. Dahil sinabi mo kanina na yung Bible ay galing sa Diyos. Saan natin mababasa sa Bible? Sige. Icha-challenge kita dyan ha. Pag may mababasa ako na ang whole Bible ay inspired by God, ikaw naman din magpapakita na ang whole Quran ay inspired by God. Sige. Wait lang. Ako muna sa challenge. Okay. Sabi mo, saan ko mababasa na ang Biblia, ang Bible ay whole word of God or inspired by God? O pakinggan mo tong sagot ko. Sabi ko. Ha? Nagcha-challenge ka kasi saan ko mabasa o bibigay ko sa'yo. Bibigay ko sa'yo, huwag kang magkalala. Hindi yung challenge ko. Babasahin ko muna to sa'yo, talata. Hindi yung challenge ko. Ito galing sa Biblia to ha. Hindi nga yung Okay, challenge. pakinggan nyo guys ha. Ulitin ko, hindi yung Guys, ang challenge. sabi niya, pakinggan mo lang, huwag ka muna sumulpot, mambira. Pakinig ka lang, respetuhin mo muna ako. Challenge Ikaw ko. lang, ayaw niyo nang magulo kausap, di ba? Ayaw niyo nang usapang magulo, di ba? Usap tayo ng walang kaguluhan. Ang challenge niya, ang challenge mo, saan daw mababasa letra por letra, babanggitin ko na ang whole Bible ay binigay ng Diyos. Bro, So babasahin ko muna, pagkatapos kong magbasa, ikaw naman ang magpakita sa Quran, letra por letra, na ang whole Quran ay salita ng Diyos or inspired from God. Sige ha, ako muna. wait lang. So ito, 2 Timothy chapter 3 verse 6. Pero lang, ibaba kita pag hindi ka magmano matino eh. Ayos ikaw sabi. Kaya Tapos ayaw niya makinig guys oh. Ayaw niya makinig, ganito siya eh. Hindi yung challenge ko. Hindi yung challenge ko. Yung challenge ko, saan natin mababasa sa Bible yung word na Bible? O ako na bahala, makinig ka kasi, ibababa kita para mapapahiya ka ngayon, ikaw ang bastos dito. Pakinggan mo kasi ako. Pakinggan mo lang, saan mo mababasa sa Bible? Ito na, 2 Timothy chapter 3 verse 16, Living Bible. Saan mababasa sa Dahul, word na Abdul, Bible? pakinggan mo nga Abdul, ang bihira to. Pakinggan mo lang, bastos ka naman eh. Pakinggan mo lang. Kasi mamaya magcha-challenge ako, ikaw naman, ipapakita ko muna. 2 Timothy chapter 3 verse 16, take note nyo guys. Take note nyo ha. 2 Timothy chapter 3 verse 16, translation ay Living Bible. The whole Bible was, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us do what is right. O, nabasa ko na, whole Bible galing sa Diyos, inspiration from God. Ako naman ngayon, magpakita ka sa Quran na ang whole, letra po letra, magkadikit, whole Quran given by God. Isang talata sa Quran. Okay, babasahin ko sa'yo. Sige. Wait lang. Pakinggan mo challenge ha. Baka mamaya maligaw ka sa challenge eh. Ang challenge, basahin ng letra por letra ng isang Muslim na sa kanyang Quran, mababasa na ang whole Quran, buo, W-H-O-L-E, mabasa. Whole Quran ay inspired from God. Sige. Isang talata. Pag hindi ko mabasa dyan, ibig sabihin hindi yan whole Quran at hindi yan inspired from God. Sige, go. Babasahin ko na sa'yo, no? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Teka muna, wag mo mukha manggulo. Anong talata yan? Teka muna, anong talata? Wait lang. Anong talata? Mag-participate ka, wag yung ikaw lang nagsusulo ka sa buhay mo. May kausap ka eh. Anong talata yan? Nasundan ko. Anong talata?
Bakara 185. Ano? Surah Al-Baqarah 185. Ulitin ko Surah sa'yo. Al-Baqarah, chapter 2, verse 185. O guys ha, Surah Al-Baqarah, chapter 2, 185 daw. Basahin natin. Unang-una, nasa Surah Al-Baqarah, ayat 185. Sabi doon, Syahrul Ramadan, allazi unzila fihil Quran. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na ibinaba ang Quran. Okay? Sa 285, sabi kasi, sa 285, may nabasa ka ba na whole Quran inspired by God? Ito ang Quran ay binaba ng Panginoon Hindi, ng mga hindi yan ang tanong kung binaba. Ayan na naman tayo eh. Ang tinatanong ko malinaw. April. Pakinggan mo yung tanong kasi di ka nakikinig eh. Ikaw ay maging isa Sa sa mga chapter 2, verse 185, basahin ko muna, sabi ni Kinsiya, Shahru Ramadana alladina unzila fihi al-Qur'anu huda linnas wa bayinatin minnal huda. So sabi diyan, ang Quran daw ay binaba. Ang tanong diyan ganito. Hindi ko tinatanong kung binaba eh. Pwede naman kasi ang eroplano bumaba din eh. Ang tanong ko, may nabasa ba diyan na ang whole Quran ay inspired by God? From God? Meron o wala? Letra por letra. nagko-commit ka bro ng policy kung ano word for O word and sige, letter. sige meron ba nabasa dyan? Meron ba akong nabasa dyan? Meron ba akong narinig? Meron ba kaming narinig mga Kristiyano na nabasa mo, whole Quran ay inspired from God? Meron ba dyan nabasa kanina? Wala. Yung nabasa natin, yung Quran ay ibinaba ng Diyos. So, saan natin Kung mababasa? tinatanong kung binaba, ang kulit mo eh. Ang tinatanong ko sa'yo, hindi mo sinasagot. Saan? May nabasa ba kami? Saan natin Na ang mababasa? sinasabi, whole Quran ay inspired from God. Meron ba nabasa dyan? O Saan wala? natin mababasa na yung Bible binaba ng Diyos? Ako nabasa ko. Saan natin mabasa? Saan nga nabasa na whole Quran nga inspired by God? Inspired, hindi binaba, kundi inspired. Oh, inspired pala. So, bakit ka nagpapachallenge sa akin ng ano? O ngayon, saan? May nabasa ba ako dyan na whole Quran? Wala. Nagko-commit ka ng policy eh. Hindi tanong, sagutin mo yung tanong, bira ka. May nabasa ba dyan na whole Quran inspired by God? Letra po letra. Wala. Meron, wala. Ano yung policy? Ano yung policy? Guys, hindi sinasagot yung tanong natin. Yung policy. Sagutin mo muna. Tatapos sa tanong. O sige, o ganito ha. So again, to be honest, wala tayong nabasa dyan mga kapatid na ang whole Quran ay inspired by God. Wala. Ibahin ko lang ng tanong kasi hindi ka talaga sumasagot eh. Ibahin ko lang ng tanong, kawawa ka naman. O pangatlong, ito lang yung tanong. Yung Quran na sinasabi dyan na Shahru Ramadan na ladina anzila fihi al-Quran. Yung Quran dyan yung sinasabi. Yan ba ay kumpleto na Quran? O hindi pa? Siyempre, yung unang Quran, yung unang revelation. Ayan, hindi na, pangatlong tanong, hindi na naman sinagot, pambira. Wala talaga itong mga to. Ang sagot ko pa. Ito, no? Yung Quran na sinasabi dyan, Abdul, ustad ka ba? Hindi ko alam kung ustad ka. Parang wala ka namang alam eh. So yung Quran dyan na sinasabi mo, binabasa mo kanina, binasa ko na sa Arabic, Shahru Ramadan alladina unzila fihil al-Quran, al-Quran. Yan ba ay kumpletong Quran dyan sa talata na yan? Sa panahon na yan? Kumpleto na ba yung Quran dyan? Hindi pa. Okay, sasagot ako. Okay. Okay, sasagot ako. Hindi pa kompleto yung O, Quran. kita mo? So, hindi pa kumpleto. Ibig sabihin, hindi pa yung whole Quran. Ang bihira ka naman. So, guys, itong Quran na kanyang binasa sa chapter 2:185, hindi pa daw kumpleto. Kulang-kulang pa to. So, hindi na nga inspired. Kulang-kulang pa. Whole Quran, hindi No? whole Quran, hindi pa whole Hindi Quran. whole Quran. Hindi pa buo to. During the first century na buo na ang Biblia. Ang Quran, during the first century, hindi pa nabuo. Yun ang pagkaibahan sa atin. O, di mo nagigets eh. Kasi ganyan ka, tumatakbo utak mo. Parang tamad mag-isip eh. Pinaliwanag ko yung Quran. Talagang tamad mag-isip, brad eh. Kasi nga, ina-argue mo kung nasulat ba, ayoko sabihin bobo ka ha, pero ang argumento mo napaka-bobo. Bakit mo gagawin isang araw ang Biblia nga ba? May Old Testament na yan, kung hindi ka ba naman nikulokoy ka eh. Sorry ha, ayokong insultuhin ka ha. Pero parang tanga-tanga na argumento mo kasi ang Quran ba naman nasulat ng isang araw? Malamang may Old Testament hindi isang araw yan. Hindi ka ba naman ni Mira ka? O ganito. Ang sabi mo, gusto mo nang may ayos kausap, ayusin ko pa ikipag-usap sa'yo. Magulo ka, di ka nakikinig. Ano kayo, sumasabat-sabat ka eh. Ano tayo magkakaintindihan yan? O, huwag kang magulo para irerespeto kita. Ayusin mo. O, sige itong tanong ko sa'yo. During the first century ng Quran, first century ng Islamic era, noong 7th century era, meron bang patunay sa hadith at meron bang patunay sa kahit tafsir man ninyo kung saan man, na kinote ng mga Muslim lahat ng chapter ng Quran? Sige nga, magpakita ka ng batayan na kinote lahat. Wait, nang babasahin natin. Pero sagutin mo yung tanong. Sahih Al-Bukhari, Hadith number 490,
4,987. 4,000? Teka, sakay ko yan. Sa, ano? Sahih? Bukhari. Bukhari? Sahih al-Bukhari? Anong number? 4,987. 4,987. Oh, sige. Ang propeta ay nagsabi, ang Allah ay nagpahayag ng Quran sa akin at ito ay kompleto at walang kulang. Sako ka na, boy! Saan daw? Batay mo. Ulitin natin. Ang propeta ay nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag ng Quran sa akin at ito ay kompleto at walang kulang. Teka, wala namang ganyan ah. Sa iba pang hadith, basahin mo kasi sa Basahin ko nga sa English. Teka muna, parang ginadaya mo kami. Sahih al-Bukhari 4987. Tingnan natin ha. Tingnan nyo guys, binasa siyang hadith. Sige, susundan kita dyan. Sabi dito, narrated Anas bin Malik, Hudayfa bin al-Yaman. Huwag kang magbasa ng Tagalog. Hudayfa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Hudayfa was afraid of the people of Sham and Iraq. Differences in the recitation of the Quran. So may mga pagkakaiba-ibang recitation ng Quran. Paano naging buo yan? Paano naging kompleto? Nag-iba-iba. So he said to them, kakatawa ka naman eh. So he said to them, Uthman, O chief of the believers, save this nation before they differ about the book, the Quran. Nagkaroon ng pagkakatalo-talo, nagkaroon ng pag-iba-iba yan. Ngayon, as the Jews and the Christians did before, so Uthman sent a message to Hafsa saying, send us the manuscript of the Quran so that we may compile the Quranic material. Di pa ako tapos, bira ka. Quranic materials, perfect copies, and return the manuscript to you. Hafsa sent it to Uthman. Uthman then ordered Zaid bin Thabit, Abdullah bin Azubair, and Sa'id bin Al-As, and Abdurrahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscript in perfect copies. Walang hul dito. Uthman said to the three Quraishi men, Hindi ka nagiging honest. disagree with Zaid bin Thabit. Di pa ako tapos, makinig ka muna, magbira ka. In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Quran, then write it in the dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Uthman sent to every Muslim provinces one copy of what they had copied and ordered all the other copies materials, whether it in fragmentary, manuscript, or whole copies, be burned. Sinunog yung whole copies, Abdul. Ano ka ba? Sabi loko ka eh. Uthman sent to every Muslim, basahin ko sa Arabic. Sabi sa Arabic, talatum antum wa Zaid ibn Thabit fi sha'in min al-Quran faktabuhu suhuf fil musaf rada Uthman as-suhuf illa Hafsata wa arsalna ila qula ufukin bi mushaf mimman saku wa amara bimma siwahu minnal Quran fi quli sahifa o mushaf an yurak. Sunugin. Sinunog ang buong copy ng Quran. Sinunog ang buong copy. Sabi qul sahifa di o mushafin an yurak. Sinunog. Ang sabi, Uthman sent to every Muslim. Tumakas ka na. Ordered that all the other Quran manuscript materials, whether written in fragmentary manuscript or whole copies, be burned. Ang whole copies ay sinunog. Paano may buo kayo sinunog? Sinungaling ka eh. Niyurak ang Quran, sinunog. Yung buong musaf ni Uthman na sined ni Zaid bin Thabit ay sinunog ni Yurak. Yung buong manuscript, yung buong musaf. Sahifatin o mushafin an yurakun. Sinunog. Ang whole copies. Tapos sabihin mo may buong Quran kayo ng first century, sinunog na nga ang buong copies. Sinungaling ka talaga. Pahiya ka ngayon. Pahiya ka, sinungaling ka. May popost ko to. Sabi dito Sahih al-Bukhari 4987. Sige, Tagalogin natin. Kung talagang Tagalogin natin Sinungaling na Muslim, walang hiya ka Kaya hindi kayo obra sa akin pag ako kadibatin niyo, mangangamuti kayo sa akin. I am the Christian Prince of the Philippines and no Muslim can debate me. All of them are potatoes, liars, and shame on you. You cannot debate us, Christians. We are uniting against your evil cult. Sa Tagalog. Ito, basahin natin sa Tagalog. Ito pakinggan nyo. Ginawa nila ito. At nang isulat nila ang marami mga kopya, ibinalik ni Uthman ang orihinal na mga manuskreto kay Hafsa. Ipinadala ni Uthman sa bawat lalawigan ng Muslim ang isang kopya na kung ano ang kanilang kinopya
at iniutos na ang lahat ng iba pang mga material ng Quran. Nakasulat man sa piraso, manuskreto o buong kopya, masunog. Buong kopya, masunog. Yung buong kopya ng Quran, sinunog. Nagkaroon ng revision, kaya nga nagtatalo-talo kayo eh. Sinunog ang buong Quran. Tagalog na yan ha. Total, ikaw nagbasa ng unang Tagalog eh. O ito, Tagalog to. Buong kopya, sinunog. Biro mo yung Quran ninyo, nawala. Nung first century, sinunog ang buong kopya. Nag-imbento ng panibagong revision, yung na pinadala kay Zaid bin Thabit. Kasi sinunog yung original. Oh, ano na ngayon nang meron hawak sila? Kulang na yon kasi hindi na buo yun eh. Sinunog na yung buo. Oh, paano yan ngayon? Oh, kaya kayong mga Muslim, kaya kayo hindi makasagot kasi nga mahina ang aral ninyo eh. Kasi ang sabi niya, ang Quran daw dyan ay kulang-kulang. O kaya nga kulang-kulang yan, hindi nga yan sa Diyos eh. Kulang-kulang pa nga. Bakit kulang-kulang yan? Kasi nga sinunog na yung buong kopya. Ikaw na nagbasa ng sarili mong referensya, ay binasag kita doon, ginamit ko sa'yo ang sarili mong referensya, isinampal ko sa'yo yung sarili mong referensya. Kumbaga yung referensyang ginamit mo, sinampal, pinukpok mo sa ulo mo. Na yung referensya na ginamit mo ay yun yung mismong talata, yun yung mismong hadith, na ang buong kopya ng Quran ay sinunog. Oh, yun ang resulta.